Praise the Lord. Ngayon po ay October 26, 2024. Ayan, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na to, Ama. Maganda po ang panahon. Dakilang Diyos, salamat po sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin, Dakilang Diyos. At salamat sapagkat binigay mo muli ng kalakasan ng iyong abang lingkod. Ngayon ay araw ng Sabado. Panginoon, dalangin namin na sa mga kaibigan namin na ngayon ay malamang na naglilimas pa dito sa dako ng Pilipinas sa kanilang mga sabaha. Panginoon, sa anumang pangyayari sa kanila dahilan ng bagyo o Diyos or kahirapan, sakit, Panginoon, patuloy mong abutin ang bawat isa, Dakilang Diyos. Mahabag ka po sa kanila. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Muli, O Diyos, Ikaw ang patuloy na maluwalhati, Panginoon. At Lord, patuloy na samahan kami ng iyong Santong Espiritu sa bawat pagdadala namin ng iyong mga salita. Langisan mo ang labi ng iyong abang lingkod upang ang iyong salita, O Diyos, ay dumating na may makalangit na kapangyarihan sa aming mga kaibigan, Panginoon. Na wag sila, O Diyos, na kanilang mga puso at isip ay para maging alon, Panginoon, na hindi malaman kung saan pupunta. Salamat po sa iyo ang pagluluwalhati at patuloy namin pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Bati po tayo na happy birthday. Happy birthday to Sister Malu Arabis. Happy birthday to Sister Joy Castro. Happy birthday to Kulit Kulit. Happy birthday to Sister Pepe Saplat. Yan. Sila yung nasa listahan ko. But even you are not in my friends list, happy birthday. Today it's October 26. Yan po, pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan kayo. At ano man yung mga panalangin ninyo sa Diyos, ang Diyos po ang maglalaan. Ayan, at pagpalain ang inyong buong sambayanan. So, happy birthday po. Enjoy your birthday. And huwag tayong makalimot na magpasalamat sa isang taon na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Di ba? So, glory to God. Happy birthday po sa inyong lahat. Nalilito ako kasi may nagpapap po sa aking ano ba yan? Hallelujah. Tayo. Dito po. So, bilisan natin to. Hindi, ano natin na hindi na tayo makakaulit ng 1 hour and 14 minutes po. Yan, kasi nga halos parang almost I have said everything. So, parang there's no need to, di ba, to spend more time in sharing the word of God po, because I have said all the important things. Yan, but still we will continue to share the word of God by the grace of God. And again, thank you po sa lahat na nagsusupport. Yan, sa lahat na sa atin nakikinig po. Ako talaga personally nagpapasalamat ako kung napapakinggan nyo na buong buo po ang ating live. Hindi lang kayo nag-heart, mas appreciated ko para at least alam nyo yung mga pinagsasabi ko po dito, 'di ba? Na ayan, kasi hindi ako basta nadaldal. So, kung ako tatanungin mo, may kabuluhan yung aking pinagsasabi po, 'di ba? So, kaya gusto ko mapanood nyo ng buo. Na po, bagamat hindi nga tayo lahat ay masipag sa pakikinig, pero minsan sa buhay natin na kailangan makinig, kailangan, 'di ba, yung magsipag tayo sa mga bagay na importante. Na po, glory to God. At pag napapaisip po ako sa yung kumbaga pinili tayo ng Panginoon, bakit nasabi ng Panginoon sa akin, why God told me to share the word of God, to share the gospel, whereas so many people out there are you can say equipped enough
equipped enough to share the word of God instead of myself. But parang one thing in my mind, aside from the fact that I am prank, yan, I am tactless sometimes, or most of the times, yan po. Yun nga, yung ako kasi nga pinagtatalagahan ko po. But, one more thing, ako po ay available. Ako po ay willing to share the word of God. And, yung nga available na, sa bahay lang naman. Kaya nga, kaya po naunawaan ko nga na, pinauwi ka ng Panginoon, nakaupo ka na lang dyan. Dati, sinasabi mo, Lord, may init sa labas, hindi makapag-PE, evangelism. Ako'y nasa Dubai. At marami akong iniisip. O ngayon, Veronica, nasa bahay ka na lang. Wala ka na irereklamo. Na kasi ayan na, hindi ka man nakakalabas. So wala akong, parang kubagay, caught up na ako. Yan, parang na ako sa akto na, Lord, wala ka na may dadahilan. Po. So, hindi lang to para sa akin, para sa inyo. Na may mga times na wala tayong may idadahilan sa Panginoon na, oh Lord, hindi ko narinig yung gospel eh. Yung pangangaral, meron nga sa palengke, meron sa school, meron sa online, social media, meron sa ospital, meron sa sementeryo. Ano pang gusto mo, 'di ba? Yan, kaya wala tayong dahilan. Papurihin po ang Panginoon. At isa pang naiisip ko po na dahilan bakit tayo ay napili sa biyaya ng Diyos, sa kabagan ng Diyos, at yung nga, pinaganda pa tayo ng Diyos na makapagdala ng kanya mga salita, ay ako po kasi yung tao na lalagyan ko gaga ng period. Yan. Kumbaga tatapusin ko, inumpisan mo, tatapusin ko, parang gano'n na, hindi na ako, yung nga, hindi na paligoy-ligoy, straight to the point na, kung ano yung, maaring masaktan tayo, di ba? The truth might hurt us, but it will set us free. Yan po. So, at pwede ko sabihin na sa Panginoon na, Lord, I'm done. Yan, I have said what needs to be done, what needs to be said. So, kumbaga hugas kamay na, di ba? So, yun naisip ko na, dahil ako ay ganung tipo ng tao, bukod sa, syempre, yung ibang karakter na, sabi ko nga, almost the same po ako ng nanay ko. Pero, ang magkaibig kami, hindi ko magagaya kung paano kami pinalaki ng nanay ko. Na, my mom will always be the best mom for us, her children, my parents, yan po. Because kahit ang tatay ko, naging lasenggo nung nabarkada, never in our life that we remember that our father, my father, parang didn't provide for us po. Hindi nangyari yun. Yan talaga si tatay ay talagang isang ama. Yan, no po. Pinapalo rin kami, hindi ko alam, nanay ko, tatay ko nagpapalo sa amin. Yan, so sa pagiging magulang, hindi ko kayang tapatan na nanay ko. Alam yan ng mga apo niya, lalo pa. Si Andrea, si Leonard, si Nicole. Kasi sila yung talaga na natutukan po. So, halos ganun ako sa nanay ko na prangka. Masakit talaga, masakit magsalita. Yan po. Pero yung mga, nung unang nanay nga kasi parents, kanyan, talagang matututo ka. Yan, sa nanay mo, masakit talaga magsalita, pero yung nga, the truth shall set us free. The truth hurts, but it will set us free. Na po, it will change us. So, sa side ng mother ko po, ibahin natin ng karakter naman. Sa side ng mother ko, yung mga pinsot ko, sa totoo lang, halos cum laude. Tita Moril ko, Tita Aris ko, Ate Aris ko, I don't know, Kuya Boyet ko, ganyan po. Or Tito, yung iba pa, yan. Halos sila cum laude po. Yan, mahirap lang sa buhay sila nanay.
si nanay mas pinili niyang paaralin ng kapatid niya, if I'm not mistaken, Tito Ruben. But, she didn't fail. Parang, yung lahat ng paaral niya, kasi nakatapos, merong nagkaroon ng school si Tito Ruben. Unfortunately, medyo, yun nga kahit minsan tapos ka or ano, pero, di ba, minsan napupunta tayo sa mga liku-likong daan or yung nangyayari sa atin na kapalpakan or parang hindi ka maging successful, may layunin po ang Diyos. Yan, may layunin na ang Diyos na gustong iparating sa atin. Kagaya ko nung, di ba, bago ko naakay sa Fourth Watch, ako ay basta maraming kamalian. Pero dito pala ako dinadala. So, yun po yung dapat natin isipin na may mga palpak, pero nilalagay tayo ng Panginoon sa tamang daan. Glory to God po. So, ang ate Muriel ko, mas pinili niya rin, kagaya ng nanay ko, maging single na lang at tumulong sa mga kapatid niya, mga pamangkin. Yan po. At sa kanila lahat, hindi ko nakita. Sa side ng parents ko po, ng nanay ko especially, hindi namin nakita ang pagmamataas. Yan. Kasi yung pagmamataas kasi, di ba natapos mo, pagmamalaki mo, marami, siguro yung iba, na-graduate ka ng ganitong school, ng Harvard ka pa, pero ang Diyos kasi hindi tumitingin doon. Yan po. So, kaya hindi talaga natin dapat ipagmalaki kung tayo nakatapos or kung tayo sa nakatapos dahil hindi rin naman nahanapin ng Diyos yan sa atin po. 'Di ba? So, walang ano yan. Ang mas pipiliin ng Diyos yung low profile ka. Kasi titingin nga ang Diyos sa puso mo. Hindi naman titingin ang Diyos sa wallet mo, sa bulsa mo, sa diploma mo. Yan, sa mga award mo. Sa puso po, titingin ng Diyos. Yan ang ending yan. So, maiksi lang to kaya marami akong pasakali. Bakit hindi sa Diyos ang alak at sigarilyo? 1 Corinthians 6:19-20 NIV, Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not on your own. You are bought at a price, therefore honor God with your bodies. Kasi po, hindi talaga ang alak ay sigarilyo ay hindi talaga sa Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na masira ang ating health, ang ating katawan. Yan, kasi pag ikaw ay nalulong sa masamang bisyo, syempre, di ba, God doesn't want to ruin our bodies. If we drink, di ba, the spirit of liquor will be with us in our body. So, yung spirito yun, and that is evil. And, out of drinking, we tend to do a lot of sins and bad things. Trouble, adultery, our health is at stake, our lungs, our liver. So, kaya po hindi po yan sa Diyos. Yan po ay sa dyablo para ikaw ay may asawa, pupunta ka sa kabilang kama. Di ba? So, yun ang nagagawa. Kasi sabi mo, hindi ko alam yung ginawa ko. Ako'y nalulung, ako'y lasing. Di ba? Meron ka ng dahilan. O, nasira ang lungs mo kasi kakasigarilyo mo. Di ba? At sabi mo pa na papapayat ang sigarilyo pero nakakasira kasi yan lang ng lungs. Yan po, ang alak ay liver. Yan nga yung kinamatay ng tatay ko na basta alam ko asatay po yun yan. At saka yung nagpapasalamat ako sa Panginoon na parang hiniling ko sa Panginoon, hindi ko sinabing 1 week. Yan, kaya ako po ay nasasabi ko talaga lahat ng hiniling ko sa Panginoon, pinagbigyan ako ng Diyos. Agad-agad. Yan. So, sabi ko lang sa Panginoon na, Lord, baka pwedeng magkaroon pa ako ng time kay tatay maalagaan. Parang 1 week lang. Hindi nagpahirap ang tatay ko. Yan po. Pero, nabigyan ako ng Panginoon ng chance alagaan siya kasi, sabi ko nga, natatandaan ko, sinagot ko ang tatay ko, nung ako ay nagluto ng ano ba yun? Sinangag. Inano ko, tapos sabi ng tatay ko, ubusin mo yan. Sinangag ko lahat. Yan, sinagot ko siya. At, syempre, pinag-ano na. Ang ating pong magulang ay dapat po natin igalang. Hindi magiging perfecto ang ating magulang, pero,
Ang sabi nga sa Bible, di ko na alam ang verse, hahaba ang buhay mo pag inirespeto mo ang magulang mo. Ano mo pa man yan, masamang magulang, magulang mo pa rin yan. Di ka mabubuo kung wala yung magulang mo. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. Ito lang, ganito kaiksi po. Ang title na ako, ng ano ko ay para kasi maiksi na tayo. Yan, dahil almost sabi ko nga, na-share ko na, bago matapos ang taon, tapos na ako, baka pati Antikristo, i-share ko pa sa inyo. Depende sa Panginoon na po. So, Parable of the Fishing Net po. NIV, Matthew 13:47-49, NLT. Ginawa ko sa NLT. Again, the kingdom of heaven is like a fishing net that was thrown into the water and caught fish of every kind. When the net was full, dito ka lang. When the net was full, they dragged it up onto the shore, sat down and sorted the good fish into crates, but threw the bad ones away. That is the way it will be at the end of the world. The angels will come and separate the wicked people from the righteous. Mateo 13:47-49, ang salita ng Diyos, ang taligaga patungkol sa lambat. Yan po, the parable of the fishing net. Ang pag-aari ng langit ay katulad na isang lambat na inuhulog sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Na mapuno ito, hinila nila sa papang, umupo sila at tinipon ang mabubuting isda sa mga lalagyan, ngunit ang masasamang isda ay tinapon nila. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahonang ito, lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. O, di ba? So, tapos na po. Yan, purihin po ang Panginoon na kaya nga po, ang sabi ni Kristo, di ba, hindi ako naparito parang kumbaga iset aside ang kautosan, kundi isakatuparan ang kautosan. Kaya kailangan nating tuparin ang kautosan. Ang Romans 23, wala pong mabait, kaya wag tayong bumatay na pagiging mabait mo ay maliligtas ka. Hindi nga, dahil sa biyaya, pag ikaw nakinig, sumunod ka, nakinig ka nito, kinahabagan ka kasi napanood mo. Glory to God po. Narinig mo sa kanto yung pangangaral, parang natahimik ka. Di ba? Parang kakaiba yun na. Di ba? Parang nangungusap ang Panginoon. Di ba? Yan, kasi parang hindi to usual na bakit ako napadaan dito, dito ko dadaan. 'Di ba? Nagbukas ka ng mo, pero biglang nagpapapa sa'yo yung nangangaral. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon. Yan. So, 'di ba, sabi diyan, that is the way it will be at the end of the world. The angels will come and separate the wicked people from the righteous. That's why if we, by the grace of God, we will receive salvation, we should take care of the salvation that we receive. It should not be in vain. So, slowly, gradually, God will change you. And you know that, if you will obey the commandments of God one by one, slowly, you will feel, it will come, it will, parang, you will feel that God is touching your heart, that God is parang parang mas mapapamahal ka sa Panginoon. Yan, dinagalog na pag gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, kunyari pagbibigay, ka na, yung iba na yung nararamdaman mo, may fulfillment po, na parang, Lord, thank God. Yan, di ba, salvation na achieve mo na yan. Nagrepent ka, nagsisi ka, nagpabaptize ka. Ay, kunyari, yung every Sunday muna. O, di ba, napagtagumpayan mo na. Di ba, kahit offering ka muna, wag ka muna mag-tithes kung di mo kaya, alam ng Diyos. Pero hindi ko sinabing wag mong gawin kung kaya mo. Yan, alam ng Diyos po, God is all-knowing. Di ba? Yan, kaya kahit nga, sa church sinasabi ng mga lingkod, kahit gumagapang ka na ako, sabi ko, Lord, ang hirap na. Pagod na ako mag-share na word of God, pero dahil meron ako mabigat na request sa Panginoon, kaya
kahit ako'y nabibigatan or nahihirapan mag-share na word of God through na pagsasalita, mahirap din. Mahirap bumili ng gamot ko para ako'y maging okay sa harapan nyo. Eh, syempre, gusto natin magtapat po sa Panginoon. Napopurihin po ang Panginoon. Kaya, yung mga nagsasalita, yung mga nagsishare ng word of God, ayun nga, ayun sa laman, di ba? Dahil, yun ang pakaintindi nila. Siguro hindi natin masisisi. Yun ang pakaintindi nila. Pero, yung ipipilit nila, napakaintindi nila, eh dahil di nga sila tinawag eh. Yun ang masama. Yun nga po, ayan ay isa-separate daw from the wicked to the righteous. Sabihin mo kung ano yung dapat. Eh kung sabihin mo, kung hindi mo naman naiintindihan, sabihin mo tinawag ka, eh wag ka na dyan mag-share ng gospel. Hindi ka naman tinawag eh. Diba? Glory to God po. Alam mo kahapon, hindi bira na ako sabi ko nga, lambot na ako. Naparaan lang ako sa GMA. 7 million ang KOJC na member na ngayon po, sabi mo na nangalat. Ibig sabihin, syempre, mabubuwag na yan, nabubuksan na utak ng tao eh. Kaya nga, kailangan malaman natin po ang gospel. Kasi ako naawa sa kanila yung sa kwento nila na yung ano daw, yung nga si Kibuloy, na or leader, ganyan, may nagsasabi kasi may mga ano yan, di ba? Kawan leader, may mga ganyan po na nag-uutos na yung nga mag-dry pass o kaya manlimos, ganyan. Kaya kailangan po, may kaalaman talaga tayo. Yan, may wisdom ka kasi pag wala kang wisdom, wala kang Holy Spirit, yung ay matatanggap mo pag ikaw ay nabautismuhan sa tunay na pananampalataya. Eh yun na mag-ano sa'yo na parang sa Diablo yata to bakit kami pinapagpalimos? Saka nakakita ng church na pinapagpalimos sa mga member nila? 7 million? Baka yung iba doon, isipin na lang, hindi na ako mag-church sa sobrang takot. 'Di ba? Ayoko na mag-church, hindi na ako magtitiwala. 'Di ba? So kaya nakakaawa sila pero nawa kahabagan sila ng Panginoon na matagpuan nila ang tunay na pananampalataya na aalagaan sila sa kawan ng Diyos. Na po, 7 million eh. Ang dami. 'Di ba? At yung kanilang leader, sige pa rin sa pagsisinungaling. At pati yung attorney, yan. 'Di ba? Sige pa rin. Eh, syempre, binabayaran siya. Hindi natin alam gano'ng kalaki yung binabayad sa kanya. 'Di ba po? So, pera-pera kasi. 'Di ba? Kaya tayo, nasisilaw tayo sa pera. Diyan tayo, napapahamak. Pagka meron sa ating nagsuhol ng pera, ayun nga, babayaran ka 200,000, pumatay ka lang. Ang buhay ng tao, 200,000. Diba? Kung wala kang takot sa Diyos, abay talaga kaya mong bumatay. Pero pag may takot ka sa Diyos, hindi mo magagawa kahit tapikin mo yung aso. Yan, matatakot ka eh. Living things yan eh. Galing sa Diyos yan eh. Diba? Dapat alagaan mo, pakanin mo. Dahil yan ay tumatahol sila pag kami magnanakaw. Pag wala ka ng kaibigan, pwede yung aso maging kaibigan mo din eh. Kasama mo, 'di ba? So kaya po tayo ay nararapat lang na yung nga sabi natin kahapon, dig deeper. Kailangan magukay ka kasi yung ginto nasa Word of God, nasa salita ng Diyos. Diyan ka payayamanin, diyan pagaganin ang buhay mo. Diyan natin matatagpuan si Kristo. 'Di ba? Diyan ka diyan mo matatagpuan ng kaligtasan. Diyan ka makakatagpo ng kapayapaan ng buhay, ng isip. Yan, diyan ka makakatagpo sa salita ng Diyos ng paggagaling. Yan. 'Di ba? So yun po yung lahat nating na ayun nga, alagaan natin taliwas sa sinasabi ng iba na pag nakatanggap ka ng salipis sumampalataya, naku, kalokohan. Huwag nyo nang intindihin yung mga sinasabi na pagsampalataya ka lang. Hindi, may kailangan may gagawin ka. Yan, hindi mo kailangan maintindihan mo ang cross of Calvary. Na po, so purihin po ang Panginoon, tapos na, baka sabi ko maiksi, abay kakakwento ko eh. 'Di ba? Mababa tayo yan po. Yan ang kagalakan po sa salita ng Diyos na
may sakit ka na, sobra ka pa dumalta. Napapurihin po, Panginoon, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa oras na to, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang aming mga kaibigan, Panginoon, ay, Lord, nagkaroon po ng liwanag ang ilang mga dilim sa kanilang mga pag-iisip. Dakilang Diyos na tunay, Lord, nasa iyo po ang liwanag. Ikaw, Panginoon, ang magsisilbing ilaw ng aming buhay. O Diyos, ay yung mga salita, ang Panginoon, ang siyang magbibigay, O Diyos, ng tamang daan sa amin. Dakilang Diyos, panghawakan lang po namin ang mga katotohanan ng aming narinig. O Diyos, naway hindi tumaagaw ng aming pagkabalisa, aming kahirapan, aming mga sakit. Maging, O Diyos, ang kayamanan na pwedeng ibigay po ng dyablo, na kami pwedeng madaya. Dakilang Diyos, hallelujah. Salamat po, patuloy kang, O Diyos, umabot sa aming mga kaibigan, Ama, na bigyan mo sila ng pagmamadali, Panginoon, na makatanggap ng kaligtasan upang, kagaya ng iyong abang likod na nagdadala na yung mga salita, O Diyos, sila, O Diyos, ay makatanggap, makaranas ng kapayapaan na sa kabila ng sakit. Panginoon, ako po ay may kakontentuhan, kapayapaan, kaaliwan sa pagdadala na yung mga salita. Salamat po, Ama. Muli sa araw ng linggo, dali mo ang bawat isa, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Ikaw ay maluwalhati at ikaw ay masamba namin sa espiritu at katotohanan. At muli sa araw ng Lunes, O Diyos, ay palakasin mong muli ang iyong abang lingkod at ikaw ang magbigay ng karunungan sa kung anong topic ang aking dadalhin sa aming mga kaibigan. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati in Jesus' name. Amen. Glory to God. So, yan po. See you po in the spirit sa araw ng Sunday. Tomorrow, mag-ingat po tayo. Babalik po si Christine. Yan, sabi, babalik daw. Kasi po, sabi ng asawa ko, wala raw passport sa Vietnam. Yan po. So, mag-ingat tayo. Lagi po magdasal. Ang prayer po ay umiyak ka sa Panginoon, lumuhod ka, kaya mo mag-devotion, yan po, at ang Diyos nakikinig lang. Yan po, hindi po natutulog ka ang Diyos, ha? Nakikinig po siya. So, purihan po ang Panginoon, and God bless us all, and glory to God po.